na po ako papayag na maghihiring-hiringan kayo dyan at I will have you arrested. I promise. Kahit na senador ka, kahit na sinasabi mong matanda ka na, ilang taong ka na sa Senado, try me. Magpahiring ka ng blue ribbon ulit. Magpahiring ka. I don't care kung dati kang Senate President, dati kang Speaker of the House, I don't give up. Talagang papahuli kita. Kung hindi papahuli, kung ayaw ng usa, bibit-biting kita, kwikwilyohan kita, palalayasin kita dyan sa floor na yan. Matapos ang matapang at kontrobersyal na mga pahayag ni Senador Erwin Tulfo laban kay Senate President Alan Peter Cayetano kaugnay ng pagpapatuloy ng pagdinig ng Blue Ribbon Committee, humingi na siya ng paumanhin sa kanyang mga kapwa senador at sa publiko. Sa isang pahayag na inilabas nitong Hunyo 7, inamin ni Tulfo na hindi nararapat ang kanyang mga naging salita, partikular ang mga pahayag tungkol sa pagpapaaresto, pagkukuwelyo at pagpapalabas sa mga taong magsasagawa umano ng hiwalay na pagdinig ng Blue Ribbon Committee. Ngunit bago ang kanyang paghingi ng paumanhin, muli ring umani ng reaksyon ang isa pa niyang pahayag laban sa ilang empleyado ng Senado. Sa isang panayam, tinawag niyang pulpol ang ilang miyembro ng Office of the Sergeant at Arms at Public Relations and Information Bureau na anyay natakot umano sa mga bantang demanda kaugnay ng kontrobersyal na pagdinig. Mas naging matindi pa ang kanyang pahayag nang sabihin niyang kung siya umano ang nasa sitwasyon, pagtatampal-tampalin at papipilahin niya ang mga empleyadong sangkot upang pagalitan. Ang umulugan nyo na yung mga usaan ng Senate ay hindi kinikilala yung block ninyo as the new leadership, kundi yung Cayetano kasi napayagan itong pagdinig. Ganon ba yon? Parang ganun hunting. Kaya nga gusto po ni acting SP kay na Gatchalian. Na bukas po imbestigahan niya may mapatawag. Ay talagang meron po, nangako naman siya may masisibak sa PRIB, yung nagko-cover po ng hearing, yung mga nag-ayos po ng lamesa. Kasi siya po yung majority, siya po yung acting SP, kami po yung majority. Si Cayetano wala na pong authority dahil minority na po sila 10 na lang po sila. Okay. Sir, At saka he was voted out of office. although We did not elect a Senate President kasi we really need 13 but we can vote out a Senate President. although kinokontest siya ni Cayetano kanina, mula na magsimula siya kanina umaga hanggang ngayong hapon, iginigit na niya ako ang Senate President. Nasindak lang yung mga pulpul na empleyado na USAA. Nasindak lang siguro yung sa PRIB, nasindak lang kasi didemanda. Diyos ko po, kung ako po yun, talagang baka pagtatampal-tampalin ko yung mga papilahin ko yung mga empleyado na yun. Sabihin ko, ano ba kayo, bobo o bingi? Hindi ko kayo, lalo kay Senator Alan Cayetano, palakulin mo man yung mukha nun, baka tatalbog lang mo yung palakol. Matatandaang naging sentro ng kontrobersya si Tulfo matapos niyang sabihin na maaari niyang ipaaresto, kukuwelyuhan o palabasin sa plenaryo ang mga magsasagawa ng hiwalay na pagdinig. Ang mga naturang pahayag ay umani ng matinding batikos mula sa ilang senador at personalidad kabilang si Senate President Alan Peter Cayetano. Sa kanyang paghingi ng paumanhin, sinabi ni Tulfo na hindi angkop ang kanyang naging asal bilang isang opisyal ng gobyerno at bilang senador. Humingi rin siya ng paumanhin sa publiko dahil umano sa naging epekto ng bangayan sa Senado sa pagpapatuloy ng mga mahahalagang panukalang batas. Kasabay nito, nanawagan siya sa kanyang mga kasamahan na itigil na ang alitan at ituon ang kanilang pansin sa trabaho at sa mga programang makatutulong sa mamamayan. Sa ngayon, nagpapatuloy pa rin ang sigalot sa Senado kaugnay ng legalidad ng naging reorganisasyon ng liderato at ng mga pagdinig na isinasagawa ng magkabilang kampo. Hindi po bagay sa isang senador ang magbigtas ng mga salitang ganyan. Dapat po ay kagalang-galang tayo kahit hindi tayo nagkakasundo. Mga binigkas ni Erwin Tulfo parang nakakatakot ng bumoto sa mga Tulfo na ito dati akala ko mga matulungin nitong mga lalaki ito. Kasi yung Raffy Tulfo nga naman, yung unang nakilala natin. Itong Erwin, nakilala ito sa, di ba, yung nagbigay, yan ba yun? Yung sabi namin ni Ramon Tulfo sa show niya, yung nag-tip ng 250,000 sa isang babae. Masakit naman po pakinggan yung
Hindi daw niya sasantuhin kung si Senator Marcoleta ay matanda. I don't care kung gaano kakatanda dyan. I don't care kung nag-Senate President ka at nag-Speaker ka. Kwelyuhan daw niya si Senator Marcoleta. Bakit ba kayo nagsenador kung ganyan ang ano niya? She's the worst Senate ever. I have seen, at a young age, at 27, nag-mayor na ako kay President Cory. Nakilala ko yung mga senador dyan. Ay, napakagaling po. Senator Salonga, I was quite close to him. Senator Zigla, Senator Gingon. Kahit hindi sila nagkakasundo Wala akong bigkasan ng bastusan at physical harm. Because Erwin Tulfo is already threatening to do physical harm on Senator Marcoleta and Senate President Cayetano. Subukan nyo kaya. Subukan nyo lang. Hawakan si Senator Marcoleta. Nakita nyo ba yung libu-libong taong sumalubong kay Senator Marcoleta katapos ng hearing? Kung hindi po nyo nakita, tingnan nyo uli yung news. Gusto nyo bang gawin yan talaga? Para masalubong nyo yung libong-libong tao? Ang galit sa inyo. Kaya dapat tayo pong mga butante, matuto na po kayo. Hindi ho dahil matulungin sila sa radyo o sa TV, yan po ang tunay nilang pagkatao. Panalo na po si Senate President Cayetano at ang taong bayan. Bakit ko nasabi yan? Kasi ganito yan Alam mo, halatang-halata naman kung anong gustong gawin ng gobyernong ito. Kung hindi pigilan po na mailantad ang totoong mastermind pagdating sa korupsyon sa Pilipinas. Dahil po sa mga pangyayari na ilantad po ng matindi ang korupsyon at yan po ay damay ang lahat ng tao na nasa gobyerno. At pati nga po ang media, damay din. Kaya dito mo makikita na sindikato talaga ang korupsyon at nailantad dyan dahil sa grupo ng Cayetano Black. Kaya panalo na po ang Cayetano Black at syempre ang taong bayan. Ngayon, may magyayari pa ba dito? Kasi kitang-kita naman natin, kontrolado nila lahat. Lalong-lalo na yung kwento at script sa mainstream media. Kasi nga, mga bayaran nito mainstream media. So, hindi talaga natin makokontrol ang mga kwento dyan sa labas. Kahit lantarang illegal at unconstitutional ang ginawa nila, abay natama pa rin nila. Ika nga bend the law ang kanilang pinapairal. Okay lang yan mga kababayan kasi ang importante na ilantad natin na pinipigilan talaga ng Malacanang ang flood control hearing. So alam na natin ang mastermind. Ang tinatanong palagi sa akin, ano na mangyayari? Ano na susunod na step? Alam nyo po, ang susunod na step nasa kamay na natin. Wala na po sa kamay ni Senate President Cayetano at ng kanyang grupo. Nasa kamay na po nating mamamayan ang susunod na steps. Diba? Sabi nga sa Constitution, the power of the government emanates from the people. Tatawa ko kay Bendalo. Diyos ko, bumanat na naman si Erwin. Wala ka bang consultant na abogado, Erwin, na pwede mong i-text or tawagan kung ano ba yung dapat mong sabihin bago mo buksan yung bunganga mo, sir. Nakakahiya. No? Vindicated lagi si Senator Marcoleta sa sinabi niya na yan ang mahirap pag walang legal background. And kahit wala sigurong legal background, no? Magsunog ka ng kilay, sir. Sumama ka sa seminar sa Senate. Or buksan mo yung Constitution, basahin mo yung Senate rules. Yun yung way mo para matuto ka, no? Kasi you look like an idiot. Tapos, napapublish yung mga sinasabi mo. Ito isaksak mo sa kokote mo. Wala kang arrest power. So, hindi mo pwedeng ipa-aresto yung mga sinasabi mong nasa Blue Ribbon Committee na illegal ang pag-i-investigate at pag-hearing. Ang Senate President lamang ang mayroong arrest power. So, mali ka dyan. Saksak mo sa kokote mo, Hilig-hilig mo pa na mamamahiya na bobo, tanga, gumaganyan ka. Ulul, ikaw ang bobo, sayang sahod sa'yo. Oy, Erwin Tulfo, parang nakikita ko medyo kumakambyo ka ata ngayon Ano yan, minor-minor muna, matapos mong pagbantaan itong si Senator Alan Peter Cayetano na ayun nga yung paparesto mo tsaka kukuwelyuan mo, di ba? Tapos ngayon maglalabas ka ng ganyang statement na para bang ngayon ka lang talaga nahimasmasan after ilang days. Alam mo, Mr. Tulfo, kung talagang truthful ka sa salita mo, tsaka kung talagang matapang ka, di ba? Yan ang nakikita ng karamihan sa'yo matapang ka di ba?
gagawin mo yung sinabi mong pagbabanta na yun nga, kukwelyuhan mo si Senator Alan Peter Cayetano. Ano ba yung mood mo ngayon? Parang may mood swing ka ba o ano? Alam mo kasi bilang senador hindi basta-basta yung pagbibitaw ng salita. Kasi alam mo, ang laki ng impact niyan sa buong Senado. Ang laki ng impact niyan. Pati mga foreigner nakikita yung mga ganyang statement mo kasi lumalabas yan sa social media Makikita nila, ano ba to? Ganito ba ang isang lawmaker ng Pilipinas ngayon? Magbabanta na lang basta-bastang ganyan sa kapwa ng senador. Ganun ba ang gusto mong palabasin sa international community, Pero yan nga, kung talagang matapang ka at kung malakas pa nga ang katawan mo, ilang taong ka na ba? Hindi ko alam Pero kung malakas pa katawan mo, sa tingin ko, yun subukan mo lang talaga, Mr. Erwin Tulfo, na gawin yung pagbabanta mo nun, no? Lalo na kung nandyan si Senator Robin, yun, medyo malakas-lakas pa katawan nun, si Tol Robin, no? Pero ikaw, tingnan natin kung talagang kamatch mo siya, no? Kung talagang magagawa mo yan sa harapan nila. Hindi naman ako naniniwala na puro salita ka lang, no? Naniniwala naman ako na talagang may tapang ka nga. Pero kailangan, itong Lunes, hindi lang namin maririnig yung masalita mo. Kailangan makikita rin namin yung salita nagmamatch sa gawa, Yan ang importanteng magmamatter dyan, di ba? Kasi pag hindi mo nagawa yan, ano ba naman yan? Para ka na lang nagbibitaw ng threat, tapos ano yun, pagkagalit ka, lagi ka na lang magbabanta ng ganyan sa kapwa senador mo. Di ba? Hindi maganda yung ganyan Kaya maganda example to na mapatunayan mo talaga kung totoo nga yung pagbabanta mo, Abangan namin lahat yan, ilang oras na lang, less than 24 hours na lang, Lunes na, Yan mga tol, tingnan natin kung itong si Erwin Tulfo na to, talagang gagawin niya yung mga salita niya. Do you want a Senate that will cover up the truth? So, pinipilit ni Senator Erwin Tulfo na mag-hearing sa Monday, even if we know that yung na bogus, peke, hindi totoo yung kanilang session, so hindi rin totoo na acting Senate President si Win Gatchalian at hindi rin siya totoong chairman ng Blue Ribbon Committee. Sabi sa akin ng media nung Thursday, Sir, anong ebidensya mo na ang Malacanang ay involved? Well, aside from sino pa ba pwede magpadala ng NBI ng 2 araw kung hindi Malacanang? Yung saan ba nag-meeting yung 11, hindi ba sa Malacanang din? But pangatlo, anong sabi nilang ebidensya? Ano sabi ni, di ba ang isda sa bibig talaga nahuhuli? Ano sabi ni former Senate President Tito Soto? Ang naniniwala na kami ang majority at si Senator Win ang acting Senate President ay Malacanang House of Representatives. Ikaw na nagsabi, Malacanang, kasama sa plano yun din ang sinabi ni Senator Win. Para walang gulo sa bangko, sa mga empleyado, tanong natin sa civil service. So, yun po ang sinasabi kong, guys, kung mahal nyo si Senator Win, huwag niyong sirain yung kanyang future. Saan ka nakakita ng Senate President, unang gagawin, imbitahin yung SILG, yung Secretary of Interior and Local Government, para ayusin yung peace and order sa Senate. May sarili tayong USAA, may contingent tayo ng Marines PNP, may PNP sa labas. Pag kulang yon, you can request the PNP. Hindi mo pinapapunta yung SILG mismo. Ngayon naman, ang magde-decide kung sinong Senate President, hindi rules natin, hindi konstitusyon natin, civil service. Sino ba nag-appoint ng Civil Service Commission? Malacanang din, di ba? So, napakahirap po. But I'll offer you a solution, Senator Win. Mag-meeting tayo, may naiisip akong solusyon. Mahirap umanap tayo ng solusyon kung sino ang tunay na Senate President kasi yung 3 libro na hawak ko ay nagsasabing yung legitimate Senate President, yung nahalal nung 13. No? By the way, guys, let me go to that muna na mabilis. Ito. Sabi po sa Philippine Constitution, hindi lang to sa rules, sa Philippine Constitution, nakalagay po dito, the Senate shall elect its President and the House of Representatives its Speaker by a majority vote of all its members. Of all its members. Iba po yon sa sinasabi dito, a majority of each House shall constitute a quorum to do business, but a smaller number may adjourn from day to day. So yung a majority of each House and a majority of all its members, magkaiba yon. At sinasabi din dito po na, ito,
meron po kasi dito yung about each house being able to to pass its own rules, no? Each house may determine the rules of its proceedings. So kung titingnan mo ang rules natin, yung officers po, yung secretary, yung sergeant at arms, Senate President pro tempore at Senate President, 13 ang kailangan. Kasi all members. So, ang Constitution ay nagbibigay ng power sa rules at sinasabi po dito sa dalawa na kailangan 13. So, kung walang 13, hindi kayo tunay. Going back to yung hearing ni Senator Erwin, the 12 might want to rein him in even during martial law, even during the abuse of arrest, kaliwat kanan at yung mga torture. Wala pong high official na nagsabing, kwekwelyuhan ko yan, ako mismo arrestuhin ko yan, etc. So, you know, it's incredible that you'll have a human being speaking like that. Kaya sa sulat ni former Congressman Michael Defensor, dapat ang sagot namin ay simpleng umattend kayo sa legitimate na Blue Ribbon Committee dahil yun ang may legal protection. Pero siguro idadagdag ko dun sa sulat na yung ganun mental state ng isang senator tapos siya ang magiging chairman, walang makakapag-guarantee ng inyong safety doon. At tandaan nyo po, tapos na po tayo doon sa 18 Marines. Kung gusto nila ipatawag ulit under Senator Marcoleta, pwede mag-attend sila Senator Win. Pero nandun pa tayo sa 2 o 3 witnesses na ang bibigat at may mga dokumento at talagang mayayanig yung ating bansa. Kaya po nagkakaroon ng ganito. Ang problema po, kaya sinabi kong malapit malayo, every time that the truth is about to come out, wini-weaken yung institutions. Winiken po ang House of Representatives, winiken po ang Senate. Sabi ni Senator Lacson, sirang-sira ng Senado. Ikaw naman sumira sa Senado through false testimony witness using the Blue Ribbon laban sa ating mga kasama. So, etong mga kaganapan ng May 11-13, Malacanang ang may control dyan sa NBI, hindi sa amin. Tapos iwa-whitewash nyo pa para sabihin wala ang mga NBI sa loob ng Senado. So, tama yung sinabi ni Senator Gringo. Pag armado ka at dapat nandun ka, wala ka doon at nandun ka, bakit papagalitan mo yung reaksyon? So, he was talking about yung mga panahon ng kudeta. So, kung may mga sundalo sa labas ng Malacanang, natural na magwa-warning shot ang mga taga-Malacanang, paalisin ka. So, ginulpi na nila ang isang taga-Osaa, hinabol nila ang isang senador sa loob ng Senado. So, natural, nung pinaligiran nila ang Senado at they crossed over from GSIS into the Senate na naka-full battle gear, natural na magkakaroon ng warning shot. And then, ang sisisihin kami. Hindi yung nanggugulo. So, the point is, these hearings, you know, you had your chance to have hearings. Ilang buwan naman kayo na hindi nag-hearing. Di ba? So, siguro, ang haba na ng sinabi ko, my point is, mga kababayan, who are we as Filipinos? So, I had to think about my role. Komportable ako sa pagso-soul search ko, sa role ko po in transforming the nation, sa role ko po bilang isang Kristiyanong may pinaglalaban. Komportable po ako, quiet life with family, building our city. Pero nung tinawag ako, step up, be with the senators, be our leader, I had to say yes. Kasi yun yung role na binibigay sa akin. I knew I wouldn't enjoy the perks. I knew na baka kasuhan muna, kulong, intimidate, offer. But kailangan ko lakasan loob ko I have to put my whole faith in God. Today, day by day lang ako nabubuhay. Day by day, Lord, anong pinapagawa mo sa akin? So, dun sa mga nagpe-pray for us, pati mga nag-open letter, I don't get offended. Tama yung sinabi nyo. Ang prayer ko should be, Lord, saan mo ako gusto at anong dapat kong gawin? So, I'll stop there, but you also have to ask yourself that question. Whether you're a doctor, you're a lawyer, you're a soldier, wala kang trabaho, barangay tanod, anong role mo? Definitely to pray. Pero ano sa pagkikilos? Pagpo-post, pagproprotesta, pagpapanood kung ano nangyayari, let your voice be heard. Yung IBP, ngayon nagsasalita pa isa-isa yung mga abogado. I mean, ang daming issues sa quorum, etc. But in electing the officers, kahit
Basta't marunong magbasa, majority of all the members, di ba? Kaya nga sabi ng Malacanang, nire-review pa nila Constitution. Ang problema, they're bending the law and they're bending the Constitution, which is weakening institutions. At kaya nga tayo napunta sa diktatorya during that time. So in one sense, malapit na tayo because we keep trying to hide the truth. Okay, ulitin ko ha. In one sense, malapit na po tayo kasi ilang institusyon na ang binaboy natin eh. Nandun na tayo sa Senado eh. And then, lahat ginagawa, hindi lumabas yung totoo. In the other sense, malayo pa. Kasi wala pa namang official declaration, etc., etc. Pero nagsusimula na eh. Basta't ikaw ay kalaban, actually matagal na nagsimula yun, basta't ikaw kalaban ay kulong ka. Pero bailable yun eh. Ngayon yung non-bailable na ginagawa. At ang masama, dati, lumalaban yung institusyon. So, nung pinadlock ang Senado, nagkaisa lahat ng senador, at least more or less, na wag nyo ipadlock yung Senado. Ngayon kasi, kapwa-senador pa ang kumakampi sa Malacanang. Diba? That's why, hindi ko na sinasagot isa-isa eh. Kasi nga, team cover-up between team ilabas yung totoo. Team independent versus yung team na ang Senado dapat kontrolado ng Malacanang. O sasabihin na, di, kasi kay Tito Soto or kay Win Gatchalian, maayos yung Senate. Maayos nga yung Senate kasi hindi nyo nilalabas yung totoo, tapos nandun kayo sa ilalim ng Malacanang. So, I continue to offer Malacanang a partnership, but check and balances tayo. No? So, weekend, Sunday time to think. So, wala namang problema, filean ako ng kaso. But for example, yung Tindig Pilipinas Kiko-D, legacy ni President Cory Aquino is democracy. Legacy ni Senator Benigno Aquino is giving his life to fight for freedom and democracy. And then magpapagamit kayo sa Malacanang. Obstruction of justice. Sinabi na nung NBI, walang warrant na binigay sa amin. Sinabi na ng PNP at SILG, pumunta sila doon, hindi para arestuhin dahil wala pa namang warrant. So, paano naging obstruction of justice at paano pinatakas si Bato kung wala namang warrant? So, let me address myself to Pico D and the other Aquinos, even to Senator Bam, no? Ang legacy nyo, democracy. Then Marcos na rin. So, no problem. Legacy din nila is against extrajudicial killings. So, kung yung ipaglaban nyo yun. Legacy din ng mga Aquino is to sacrifice for the nation. So, if your sacrifice is fighting the Dutertes, okay yun. Pero okay sa inyo babuyin yung Senado. Okay sa inyo wag ilabas yung totoo sa flood control. Di ba, kaya nga, laban eh. Laban yung laban. Hiramin ko muna. Kasi hindi nyo ginagamit eh. Di ba? So, alam nyo naman, di ba, sa aktivista, ganyan. Sa Duterte, ganyan. Kailangan neutral ako eh. Dahil senator judge din ako. Ako pa magpre-preside ng impeachment. Pero pera muna nung laban. Kasi paano pag wala nang lumaban para sa Pilipinas? Paano kung Marcos na rin? So mga kababayan, let me end this way. Kung comfort lang po, sumang-ayon na po ako sa administrasyon. My life will be totally much easier, but I couldn't live with myself. Why? Life without a purpose is not living. Diba? You all have to consult your maker. Is this the kind of world that the Philippine Constitution wants? Is this the kind of world that the Bible tells us, the kind of Philippines we want, di ba? So, you might not like me, you might not agree with my politics, I'm not perfect, some of you might not even trust me. And if I'm wrong, tama feelings nyo. But what if I'm right? How many of us didn't listen to the signs in 1970s? And what happened for 20 years? So what if I'm wrong now? You don't have to like me. My stay as Senate President is limited. But every day that I'm here, laban po tayo. So, hindi natin kalaban ang Malacanang. Pero kalaban natin kasinungalingan. Kalaban natin yung nagpupunit ng pahina ng konstitusyon. So, mga kababayan, tonight, tomorrow, let's say a prayer. But let's ask ourselves, who are we? Anong identity natin? Paano natin maitutuloy yung laban? Hindi pwedeng everyday may bagong issue na lang. Issue May 11, habulin si Bato. Issue May 13, NBI attack the Senate o hindi. Issue ng walkout, 12 kayo, okay.
Nung kami hindi dumating, 12 kayo, okay. Tapos, para hindi mapag-usapan yung testimony ng 18 Marines, magme-meltdown, magbabalistik si Erwin Tulfo. Tapos, para yun ang news. Tapos bukas, tapos tatakutin lahat ng mga empleyado ng Senado na bibit-bitin, kakasuhan. Ulitin ko yung sinabi ko sa media, lahat ng kapangyarihan nasa kanila. Ang nasa aming katotohanan. But despite that, I'm willing to tonight and tomorrow, we'll be thinking of a way. Paano po hindi maipit ang mga empleyado? Paano po na yung mga bangko masunod ng tama? Anong tamang legal remedies natin? On that aspect, we can talk and find a way. Pero when it comes to truth, ibabalik ko ngayon sa majority yon. You really believe what you're preaching about the flood control? You really believe na after putting to jail some to get the quorum, they won't put more in jail to get... Gagawin kasi 18 na lang ang senador para 12 convicted na. At pagkatapos nun, manipulate na naman yung numero at saka yung konstitusyon para palitan yung konstitusyon. Again, if I'm wrong, then baliwalain nyo lahat ng sinabi ko. I'm just one other politician telling you garbage. But if I'm correct, and I hope that I am not correct, then we have to put faith into our actions. Kailangan natin lumaban at kailangan natin humanap ng paraan para ipakita na hindi tayo papayag na muli pong ikulong ang ating demokrasya, na muling nakawin ang freedom ng bawat Pilipino. Mo kanina, ulitin mo nga. Eh, bakit daw ho kasi naman nauna kayong nag-adjourn ng 3 araw bago absent kayo? Binoykot nyo raw. Hindi ba nung nag-walkout sila, sabi nila, hindi walkout yun. It was a legislative strategy. Strategy, tuwan-tuwa nga sila doon sin eh. Naisahan daw nila kayo doon eh. Naisahan daw kami. Oho. O yun akala nyo. O nung nag-walkout sila, kami naman, sinasabi nila nag-boycott daw kami. O yun na nga, Diyan hindi kami nag-boycott. Oho. Bakit wala kami? O bakit nga po? Wala, 3 araw po eh. O ginamit lang namin ang nakasad sa Section 6, Article 6, Section 16, Paragraph 5 ng Saligang Batas. Oho. Ano po nakalagay, Sen? Basahin natin. Sige po. Neither house during sessions of the Congress. Oho. Neither house, Either Senate or the House of Representatives. Bawat isa sa inyo, sabi niya. Okay, Shall, without consent of the other, adjourn for more than 3 days. Nor any other place than that which the 2 houses should be sitting. Itagalog mo. Walang isa sa inyong dalawa nang walang consent yung isa ang mag-adjourn ng higit sa 3 araw. Ginawa ba namin nag-adjourn ng higit sa 3 araw? Hindi po, eksaktong 3 araw. Eksaktong 3 araw. Anong ginawa namin? Ginagamit lang namin ang nakasaad sa Saligang Batas as a legislative strategy. Alam mo kung bakit? Kung nandun kami noong June 1, June 2 o June 3, nakuha nila kagad ang mga committees na ilugso nila si Alan Peter Cayetano as Senator. Nakuha nila yung Blue Ribbon, hindi na natuloy yung June 4. Ayun pala talaga ang target nila. Kaya ang sabi ko, Jen, ang pinakamahalagang salita ngayon, katotohanan. Ayaw nilang matuloy ng kahit sa anong paraan yung June 4, 2026 sapagkat marami ng katotohanan ang lalabas doon. Hindi pa yung ganap, ngunit malaking bagay sa tinatawag nating katotohanan ang unti-unti nang lilitaw. So kung ang mangyari pala, Sen, hindi mo nila makuha ang Senate President, magdideklara sila ng all committee chairmans vacant, makukuha nila ang Blue Ribbon Committee. Isa lang ang dumating sa amin doon, makukuha na nila eh. Hindi, isa lang ang dumating sa amin, mailulugso na nila si Alan Peter. Kasi 13 eh. Naalala mo, 12 sila dahil dumating na nga yung isa sa kanila. Nawala na isa sa amin, di ba? Dumalo na doon sa kabila eh. Doon sa 13, doon sa June 3 na dumating yun. Doon sa dati, naninimbang pa siya eh. June 1, June 2. Pero, ganun ba? Dahil alam na namin yun, kahit hindi dumating si Senator Cheese,
kahit ako lang ang dumating doon, dahil 12 sila, magiging 13, di ba? Oo nga po. Oh. Dahil ang kailangan natin, alalahanin mo, dinidiscuss natin, the magic word is 13. 13 na po. Oh. So, isa man lang sa amin ang dumating doon. Isa ba sa Ako, grupo ninyo? O si Sino Senador Bongo, si Senador Robin, lahat ng kasama ko, isa man lang ang dumating doon. Tapos kami. Ang pinaka-importante ron, yung Blue Ribbon Committee, makukuha nila, kagaya ng ginawa nila ngayon, na nagkunwa silang nakuha na nila kahit 12 lang sila. At bigla na siyang naglagay na siya na raw ang BRC chairman ngayon at siya raw ay gagawa na ng pagdinig sa Lunes. Ewan ko kung anong klaseng pagdinig ang gagawin ng isang illegal na chairman at illegal na pag-take over ng komite. Kasi kung magiging 13, magkakaroon ng quorum eh. Magkakaroon ng quorum. Oo, tapos kung siyempre, kasi boboto sa kanila, mas marami, talo nga kayo kahit na meron lang isang... Oo nga, at meron pa akong naulinigan at palagay ko tama yun. Ginaganyak si Senate President Alan na kung gusto mo kanya yung i-open mo lang, yung nakaupo ka lang doon. Pagkatapos umalis ka na. Mag-open lang na session. Di pang 13 siya. Oo nga, no? So, akala ba nila hindi namin alam ang kanilang gagawin? Oo nga, no? Kaya yung strategy na yon, na alam ko, yung sumulat sa saligang batas, nahulaan niya na noong June 3, 2026, maaari namin gamitin. Isipin mo yung saligang batas, kung sino man ang may kagagawan nitong Article 6, Section 16, Paragraph 5, napursin niya na in 1987, nagagamitin namin na cover ito, constitutional cover, para lang yung katotohanan ay matuloy noong June 4. Parang propesiya pala. Ngayon siguro naintindihan mo na, Jen. Ngayon ko naunawa na, oo nga, no? Kaya mga kababayan, ako po'y nagpapasalamat kung sino man po yung may akda niya. kasama noong 1987 Constitutional Commission, kung paano po niya naisip yung 3 araw na magagamit pala ngayon. Ano? na magagamit namin po, mga ilang taon ang dadaan, dekada po ang dadaan, magagamit pala namin constitutional cover. Nako. Pero yung pag-walkout po ba nasa Constitution? Tanungin mo nga ako. Nasa Constitution po ba yung pag-walkout? Wala. Wala ba? Humanap sila, basahin na lang Constitution. Kung yung pag-walkout ay pinapayagan ng saligang batas. Yung 3 araw na hindi yung pagdalo. Na pinayagan. Ulitin ko po, mga kababayan nakikinig. Article 6, Section 16, Paragraph 5. Kung sino man po yung sumulat noon. 1987 ito, Jen. 2026 na tayo. Ilang taon yon? Mathematician. Cameraman. Yan, may hawak na, no? Ilang taon na yon? 1987. Kahina nitong mga 2026 minus 1987. Ilan? 39 years daw po. Tama ba? Isipin mo, sinong makapagsasabi na yung taong kinasangkapan ng tadhana 39 years ago, nakita niya na dahil sa pangangailangan na mabunyag ang katotohanan, pwede naming gamitin itong isinulat nila na bahaging ito ng saligang batas. Parang paunang ano yan, ano? Parang ibinigay sa amin ito eh. Kasi ang sinasabi nila, Sen, dapat na po in-advise nyo ang lower, yung paano nyo, yung lower chamber. Basta ang sinasabi ko sa iyo, meron kaming constitutional cover. Ang sinabi niya, bawal sino man sa inyong dalawa nang hindi kayo nagko-consent sa isa't isa na magpasya kayong mag-adjourn ng more than 3 days. 3 days lang ginawa. 3 days lang ang ginawa namin. June 1, June 2, June 3, 2026. Oo nga, no. Baka hindi nila nabasa. Nabasa lang nila, Abilino ko, decision. Yan ang alamin nyo. Pero yung sumulat nito o kinasangkapan ng tadhana na sulatin ang bahaging ito ng saligang batas ay isang anghel. May propesiya siya na maganda. Di ba? Opo. Sino makakapagsabi na 39 years later, sabi nung gumawa nito, magagamit yan. Magagamit yan. Oo nga, no? Nung mga taong talagang ang gusto nila ay magsiwalat ng katotohanan. Magagamit yan sapagkat kung hindi nila gagamitin yan,
lilikutin at lilikutin, kagaya nga ng ginawa nilang panlilikot. Kahit 12 na lang. Kahit 12 lang. Sinubukan nilang kunin ang Blue Ribbon Committee. At kamuntik na nga hindi natuloy.